I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. Hello sa mga Marcos loyalists, supporters, and Filipinos and OFW. Ayan, shoutout sa inyo. Mayroon tayong scoop guys, sa mga kandidato na tumatakbo sa pagkasenador, kung magkano po ang kanilang gastos, sa kanilang ads, tarpaulin, campaign rally, etc. Sabi po ng I Am Ready Philippines, ayan, tingnan ang pinakamalaki gumastos sa TV ads ngayon, election 2025. Narito ang datos na nakalap ng PCIG tungkol sa mga ginastos ng mga kandidato sa pagkasenador sa kanilang TV ads. Agay. Top ad spenders on TV, radio, print, and billboards. Wow, grabe pala, no? From January 2024 to March 2025 yan. Based on published rated cards sourced by Nielsen Ad Intel. Ay, grabe pala. Ang hirap din pala, no? Kumbaga, tumatakbo ka sa pagkasenador, kailangan talaga may pera ka. Pag wala, nga. Huwag ka na lang tumakbo, eh. So, dito guys, ang nangunguna, so far so good. Ayan. Si Camille Villar. Kung nakikita nyo dito sa ating chart. Sabi ganon. Well, anyway. Sabi dito guys, top spender si Camille Villar. So, hindi na po tayo magtataka mga kababayan sapagkat ito ay bilyonaryo, mapera ang kanyang pamilya. 3,516,334,033. Agay. 'Di ba? Ako naman mga kababayan, wala naman akong pake kung magkano naman ang kanyang na-spend, or nagasto sa kanyang campaign rally. Ang concern ko lang dito sana man lang, mabigyan sana pansin yung prime water sa Bulacan. So, all over the Philippines, ganun, di ba? Sa 3 billion na yan, alam nyo ba? I think hindi pa siguro aabot ng 2 billion or, ang gagastusin mo kung mayroong mang problema sa prime water o ano man ang papalitan doon. So, yun lang po ang concern ko, Sana po maayos dahil ngayon ay kasalukuyan po na inayos ng Marcos administration yung problema na yan. Ngunit yun po ay kinontra ni BP Sara Duterte na ayaw niya paimbestigahin. Doon mo makikita wala siyang concern, wala siyang malasakit sa taong bayan. Okay? So ayan guys, nangunguna si Camille Villar. Pangalawa po ang ating President Sister. Ayan, 2 billion 839 million 164,898. Guys, correct me if I'm wrong, okay? Yan, si Amy Marcos. Alam nyo naman, mayaman naman talaga ang pamilya nito. Alam nyo naman yun. Then, of course, guys, si pangatlo ay si Binay. 2 billion 601 billion. Ano ba yan? 2 billion and 601,259,688. Agay. Pangapat, si Pangapat, si Francis Tolentino. 1 billion 867 million. Ay, tama, 1 billion and 867,259,395. Agay. So, panglimang spot. Wow. Si Ronald De La Rosa. Si Bato to guys. Si Bato. Mapera talaga. Ang laki Wow. Nako. Magkano ba ang guys? Ang sahod ng isang PNP sa isang buwan dati? At magkano po ang sahod ng isang senador? Hindi ko alam guys, kayo na pong balang musga. Si Bato de la Rosa, ang kanyang nagastos is 1 billion 504
46 million and 12 hundreds and 412. Oh, tama ba? Oh, yan oh. 1,546 million plus. Ayan, kay Ronald Bato de la Rosa. Agay, laki ha. O, ito naman tayo. Benhor Abalos. Ayan, hindi kaila kasi itong pamilya na ito talagang mayaman ito guys. Since pa naman. Maganda ang record ni Senator Abalos. Wow. Lumabas na sa bunganga ko. Mananalo ito for sure guys. Basta tulungan po natin. Number 1 natin sa baluta. Okay? Si Sec Abalos, 1,245,696,000 and 558. Siyempre guys, sumunod po si Bong Revilla, mga kababayan, ay 1,233,654,208. Okay, tama ba ako mga beswa? Mahina tayo sa math magbasa eh. Ilan bang zero ang billion? Siyam, di ba? Okay. Correct me if I'm wrong, guys, ha? Oh, si Bongo naman, ay, wow, grabe. Sabi ni Digong, mayaman daw ito si Bongo, guys. Pero may kontrobersya. Oh, well, alam nyo naman siguro yon. Bongo, 1 billion plus, mga kababayan. OM goes. What? Iba rin talaga ang isang politisyano. Pag talagang desidido ka, tumakbo, kailangan mo pala talaga ang pocket money na maraming pera dapat, 'di ba? Ayan ito naman si Congressman Erwin Tulfo, agay 24 million and 364,732, agay, ayan. Sumunod si Chubby Chingson. Aba, bakit ganyan? 'Di ba bilyonaryo yan? Supposed to be. Gagastos siya ng bilyon. Agay. Siguro hindi nagaano, siguro kumikilos or gumastos ng husto si Chubby Chingson. Kasabihin niya total parang hindi naman ako manalo. Ay, naloka ako. Joke lang yun guys Si Chubby Chingson, 528 million 255,678. Agay. Pangilinan. So, alam nyo naman siguro kung sino to. Siya po si Kiko Pangilinan. 430 million 771,878. Siyempre, si Lito Lapid, mga kababayan. Ang dami pala nila talaga pera lahat, 405 million 437,773. Agay. Ito naman, si Bam Aquino, 387 million and 860,952. Agay. Siyempre, si Pia Cayetano, 360,869. Hindi, mali. Cayetano, 360 million and 869,553. Itong isa naman, last but not the least, hindi ko kilala, De La Rosa. Baka nadubli. Hindi ko alam kung sinong Rosa. Ano to? 300 million plus siya, mga kababayan. So, ano po ang kapalagayan nyo, guys? Mayroong nawawalang senador. Hindi pinakita kung magkano ang nagastos. Or baka pinakaluwer. Si Tito Soto at saka si Ping Lacson, guys. Wala sila dito sa listahan. So, baka hindi sila gaano gumastos, Pero in fairness, mga kababayan, nung nag-start, nung last January, matunog na ang pangalan ni Tito Sen na nangunguna sa survey, tsaka si Ping Lacson. So, baka sabihin nila, hindi na kailangan gumastos. Total, kampante ako, nasa top 5 ako Naks naman. Aking isip lamang yun, mga besa. So, wala sila dito. Baka sa pinakaluwar, hindi na sinali. And of course, the rest na mga nagkakandidato sa mga kabilang kampo, tulad ng sila Heidi Mendoza. Ayan, magaling daw din yun si Heidi Mendoza, dating Comelec chairperson. Tama ba ako, mga kababayan? Correct me if I'm wrong. And of course, yung iba, si Luke Espiritu, sila Ka Alyode,
at ibang mga kakamping, no? Wala sila dito. Oh, yan. Bakit hindi sinasali para makita natin? Oh, 'di ba? So, ano ang kapalagayan niyo mga kababayan? Ako? Well, basta lagi niyong tandaan, alyansa po tayo. Huwag niyo po ibakante yung 11-12. So, ibig sabihin, wala si Senator Arme Marcos at si Camille Villar. So, ipalit nyo po yung kandidato na alam nyo na maibubuto si Sara for conviction. Okay? At syempre, Street Alyansa, for sure naman, ang alyansa na yan na 10 ay matutulungan si PBBM sa mga batas na gusto niyang ipasa. Naway, tutulungan ang Pangulo hanggang sa dulo. No? Dahil pag nagkamali kayo, hindi na namin kayo iboboto sa susunod. Tandaan nyo po yan. Okay? Binuto kayo ng mga Marcos loyalist. Kailangan panindigan nyo na tutulungan nyo si Pangulong Marcos Jr. Sana may konsensya rin po kayo kasi nakita nyo naman siguro ang effort ng Pangulo na sinasamahan kayo sa mga rally. Napakabuting Pangulo ng bansa. Napakabait at matalungin. Tingnan nyo, bihirang-bihira kayo makakita ng klaseng ganyang Pangulo na mismo Pangulo ng Pilipinas ang nangunguna sa kampanya ng kanyang mga senatorial candidates. Tingnan nyo guys, nakikita nyo ba ginawa ni Digong yan? Wala. Nakikita nyo ginawa ni Cory, ginawa ni Tabaco, ginawa ni Pianot sa mga kandidato niya? Wala. Si PBBM lang. Kaya sana wag yung biguin ng Pangulo. Pag nanalo po kayo, 10 alyansa na senadors, sana po tulungan nyo sa pangabatas na gusto niya ipasa. Pagkakaisa lang ang kailangan natin sa bayan na ito, para tuloy-tuloy ang progreso. Siyempre guys, uulitin ko, sa number 11, number 12, huwag nyo po i-blanko yan, baka makapasok ang PDP. Tandaan nyo yan mga bes, ha? Kailangan natin fully sulatan. Ilagay nyo po, sabi ng ibang nagko-comment, ilagay nyo si Kiko Pangilingan. Sa bagay, Kiko Pangilingan, medyo bihasa na po yan, no? Sa pagkasenador, alam po natin yan. And sabi po nila, si Bam Aquino, ewan po natin sa inyo guys, kung gusto nyo sila ilagay, nasa sa inyo po yan. Mahirap naman sabihin ko ganito, no? May kanya-kanya tayong choice, okay? Kung anong gusto nyo ilagay nyo, basta wag lang po ang PDP. Maawa kayo sa Pilipinas. Ito ay, sinasabi ko lang, for conviction ni Sara Duterte. So yun mga kababayan, maraming salamat sa inyong watching. See you again on my next upload video. Kung may pagkakamali ako guys, i-correct nyo ako. Comment down below. Bye 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 and babus. God bless Philippines!